Magandang araw mga kabugtaw. Panalo na si Trump. Actually mga kabugtaw, I was rooting for Trump eh. Sabi ko sana manalo si Trump hoping na we will have a better world kasi si Kamala Harris may mga indikasyon siya sa mga campaign speeches niya noon pagpatuloy niya yung gera sa Gaza at saka yung hindi niya tinatanggap yung one China policy. So parang she was instigating China, mainland China, no? Baka continuation din ng pulisiya ni Joe Biden. Maraming kaibigan ko, kahit si Miss Marlica, ang tawag sa kay Joe Biden, mga kaibigan ko sa Amerika, si Giuliani kasi Uliani na. Is senile, no? Makita mo naman sa mga video na palagi siyang wala sa sarili, kaya nga nagdesisyon na hindi na siya tatakbo. Si Kamala Harris na yung party mate niya sa Democrats. No? Sana hindi ako nagkamali na pumusta kay Trump tulad ng pagkamali ko kay BBM noon. Sinuportahan namin si BBM no kasi hoping he will continue the independent foreign policy of President Duterte and he will ride the spear of prosperity ng Asia na pinapangunahan ng China. But in a snap of a finger, binenta yung Pilipinas according to Malutikia in the tune of 60 billion US dollars sa Amerika kaya biglang nag-pro-America. Sana hindi ako nagkamali kay Trump. Ano kayang maging presidency ni Trump ano? Tingnan natin ang naging mga hakbang niya, mga galaw niya nung una siya naging presidente. For 45th president ba 'yon, no? First of all, Trump is a businessman. As a businessman, is a very practical person, no? Uh, pero pagdating sa foreign policy, kung naalala nyo, Trump was responsible for the assassination of Soleimani, yung Iranian defense minister. Siya rin yung tumawag ng COVID virus na China virus, no? Nagbenta nga ng China, pero yung totoong kwento doon, ang COVID ay gawa sa Fort Detrick, Virginia. Fort Detrick is the biolab of the US Army. Diyan din develop yung mga bioweapon nila. Pero sa itong kampanya niya, nangako siya to end Ukraine war at nangako din siya ng peace in the South China Sea. At saka si Trump, saka si Xi Jinping, medyo okay yan. Nagbisita nga si Trump noon kay Xi Jinping. In fact, sa congratulatory letter ni Xi Jinping sa kay Trump, sabi ni Xi Jinping, no country can prosper through hostility and competition. Countries can only prosper through cooperation. So, sana. Sana. Kaya lang, I'm hopeful for Trump. Kaya lang may malaking problema tayo. Ang malaking problema natin kasi ganito yung mundo. This is how the world works. May permanent government, may temporary government. Itong temporary government, ito yung ini-elect ng mga tao, hinahalal, no? Tuwing election, temporary lang sila kasi may mga term limit yan eh. Pero ano itong permanent government? Ito yung kabal. Ito yung kabal composed of the military industrial complex, the bankers, no? Mga secret societies, na sila talagang nagpapatakbo sa mundo. Kahit mga presidente, walang magawa yan. In fact, kung familiar kayo sa Confession of an Economic Hitman ni Joe Perkins, no? Na pag may bagong presidente, tinitreten ka agad, sobre o bala, na pag hindi kayo sumunod sa kabal na ito, sa permanent government na ito, either you get assassinated or ousted. Even Trump before was really under pressure from the cabal. Kaya nga natalo siya nung second time na tumakbo siya eh. Kasi grabe yung kampanya sa kanya ng kabal, lalo na yung CBS Fox ni Murdoch. Makita mo pa lang yung logo ng CBS Fox, parang nasa likod ko, the Eye of Horus. No? Ito yung mga secret society, makikita mo yung mga sa simbolismo nila. No? Sila talaga nagpapatakbo ng gobyerno. So anong ibig sabihin nito sa Pilipinas?
Well, as we know that we live in a world where one country sneezes, the whole world catches cold. Especially America na talagang sa ngayon, sa BBM administration, hawak tayo sa liig. Sunod-sunuran tayo. In fact, recently, it broke my heart nung nabasa ko that the US will not allow the Philippines to join BRICS. Imagine BRICS ngayon, that's the major economic bloc, no? Oil, food, merchandise, ang mga nasyon na kasali ng BRICS, no? I think kung hindi ako nagkakamali, 73% ng world trade ay hawak ng mga bansang ito. Sa Asia, the top Asian GDP countries like Malaysia and Indonesia, sumali na ng BRICS. Pero yung Pilipinas, ayaw na ni Uncle Sam. Talagang ayaw ni Uncle Sam na umasenso ang Pilipinas. Marami na ako nakikita itong grupo ni Hidarian, itong mga grupo ni Castro. Sabi nila na hindi na magbabago yung policy ni Trump sa South China Sea. Tingnan natin kasi nung panahon ni Giuliani, in fact marami Amerikano nagdududa if Giuliani, no, si Joe Biden, si Giuliani was really in control. Was he really in control or sunod-sunuran lang sa kabal? Like isa sa mga very powerful kabal itong si Dick Cheney, former US Vice President. In fact, may mga usap-usapan noon na nung presidente si George Bush at siya yung Vice President, he was actually the one running the country kasi si George Bush Jr. He was a drunk. He was a bum. Parang BBM yun. Nababangag. And Dick Cheney was the chief architect of the weapons of mass destruction sa Iraq. Kaya in-invade yung Iraq tapos wala naman palang WMD. And after the invasion, yung kampanya ni Dick Cheney na Halliburton was awarded several billions of US dollars para i-rebuild ang Iraq. Napag-usapan ko yan noon si Dick Cheney, ang Halliburton niya sa episode natin na military-industrial complex, kung gaano kasama ang mga to. Kakapanood ko lang ng interview ni retired Colonel Douglas MacGregor, isa sa mga advisor ni Trump noon at magiging advisor din ata ngayon, na sabi niya, we can no longer afford to be the international policeman. We can no longer afford to deploy forces overseas. Dapat ang prioridad ngayon ng Trump administration will be domestic kasi the United States is heading towards financial crisis. Ang petrodollar, wala na, babay na. Yung mga big BRICS countries, they're already trading in their own currency. So sabi ni Colonel Douglas MacGregor, talagang the US is heading towards deep shit. Deep shit, ano? Talagang terrible financial crisis, parang 1930s depression ba? Kaya ang kailangan gawin ngayon ng Amerika ay to revive its economy. Kaya lang wala na, too late na. Nung si Trump ng presidente, he wants to bring back the US companies. Pero too late na. Kasi kasalanan rin ni Nixon yan yung famous Nixon shock. Yung ginawa niya, yung dolyar, hindi na gold ng basihan, kundi dolyar mismo. Well, overnight, tumaas ang dolyar. So isa sa mga resulta dyan, nagmahal din ang labor sa US, kaya yung mga kumpanya nag-aalisan, pumunta ng South America, pumunta ng China, kung saan mas mura ang labor, lalo na sa China noon, maliban sa mura ang labor, magaling ang mga workers. Gusto ibalik ni Trump yun, pero business decision yan kahit sa car manufacturing, alam niyo, 2007, first time kong pumunta sa Detroit, Michigan. Iyon ang yun ang car manufacturing capital of the world. Wala, abandon yung mga factory maraming mga ghost town doon. Kahit sa yan dapat i-revive kasi sabi ni Colonel Douglas MacGregor, isa sa mga assets ng Amerika are the American workers. Somehow I agree with that. Actually, isa sa mga hinahangaan ko sa mga Amerikano yung kanilang work ethics. Talagang they're very hardworking and honest. Pero those days are gone. Wala na rin yan. They have become lazy already. In fact, recently yung TNC, yung isang Taiwanese company na nagbukas sa Amerika,
It's a microchips company. Hindi rin nagtagal kasi there was a conflict of work culture between the Americans and the Taiwanese. Isa sa mga hinahangaan ko na work ethics ngayon ay yung China. Grabe talaga, nakita ko. Grabe yung work ethics nila. Mainland, hindi yung mga Filipino-Chinese dito kasi ito mga fifth generation Filipino-Chinese, malayong-malayo na sa mga first, second generation na mga Filipino-Chinese at talagang very, very hardworking and magtitinda ng tao kahit ano yan, very humble, very low profile. Yung mga fourth generation, maporma na. Pero nung umuso yung kidnapping, doon sila nag-laylo uli. Wala na, naalala ko yung sining Gang Ho, ewan ko kung napanood yun, yung si Michael Keaton. Ang isang Japanese car manufacturer nag-open sa isang abandoned and seemingly ghost town sa Michigan. Pero nagkaroon ng clash of culture between Japanese and American worker kasi mga Japanese are very serious and they're very, very hardworking. Mga Amerika, they tend to relax. They tend to celebrate always. No? Huwag na natin banggitin ng Pilipino kasi celebrate palagi itong mga Pilipino. So, yun, sa manufacturing, medyo mahirapan ng makahabol ang Amerika compared sa the rest of the world, especially China. Halos andun na lahat. Kasi may nagka-problema din sa work ethics culture ng mga Amerikano. No? Tingnan natin anong mangyari. Pero I'm hoping. Kasi medyo friendly si Trump sa China. Then kailangan unahin yung domestic problem kaysa magyera. Kasi sabi ko nga, na-mention ko nga na yung American na-mention ko nga na yung American economy lives on military-industrial complex on war. Kaya lang, kung wala na silang pera, maggigera sila para kumita. Kailangan problema sa economy na yan, ang trickle-down effect na tinatawag. Hindi naman mga ordinaryong Amerikano ang yayaman dyan sa gera, kundi yung iilan lamang tulad din ng Dick Cheney, yung mga kabal sa military-industrial complex nila. Hindi naman ang rason na talagang yumaman ng mga ang Amerikano because of the work ethics, and of course they were the leading manufacturing country in the world. Vertically at horizontally buhay ang ekonomiya nila. Ibig ko sabihin, from extraction to processing to manufacturing to sales, no, to marketing. Buhay na buhay ang economic nila, agriculture, industrial sector. Pero wala na. Hindi pwede na business as usual. Kahit si Colonel Douglas MacGregor, yan ang sinasabi niya. Kailangan atupagin. So titingnan natin in the next few months anong maging polisiya ni Trump, kung talagang didikit siya sa mga pangako niya to stop the war in Ukraine, to have peace in the South China Sea. And besides, Trump has only 4 years kasi may 4 years na siya noon. Isa na sa constitution nila, amended na 1951. The president of the United States can only have 2 terms. Pero may mga lawyer na nagsabi, unless Trump resigns in 2027 and let Vice President Vance take over, pwede siya ulit tumakbo sa 2028. So kung hindi, hanggang 2028 lang siya. Kasi 4 terms lang. So I'm keeping my fingers crossed sa presidency ni Donald Trump.